Natanong natin sa kanya ito, pero hindi siya nagbigay ng instruction kung ano itatanong ko sa kanya, ha? Oo. Walang pinipid. Wala. Yung tanong na yun ay talagang off the cuff na kailangan namin tanongin, Senadora. Wait, sandali, Yes. Jovi. Oh. Hindi mo ba natanggap yung for tonight na list of question? Walang ganon. So baka lang kasi meron mag-insinuate nun, pero wala po kaming natanggap na Oo nga, any and instruction. Actually, nakakalungkot kasi bahagi kayo dun sa 10 na mention na interview ko na Pero hindi po. apparently may allegation na ako nagbigay ng mga tanong sa inyo. Yeah. No truth po dyan, mga kapatid. On record, no Dinedeny din truth. namin niya. Walang katotohanan. Wala katotohanan. In fact, magbabalasa kami ng order ngayon. Si Masen naman magtatanong para hindi masabi na meron kami sinusunod. Oh. Hindi, sisimulan ko na, Senator, syempre, Yeah. dun sa nangyari. Kasi Yes. pinag-aaralan niyo raw po yung paghahain ng complaint sa Ethics Committee. Any update on this, ma'am? Well, at the moment, pinag-uusapan pa din ng legal team ko kung if ever magpa-file, ano yung mga magiging grounds or basis for that ethics complaint. Ano po ba yung kumbaga liabilities ng isang senador? Let's say, I don't know kasi kung may nangyari na bang ganito in the recent history of the Senate na merong nahainan ng ethics complaint na isang senador, and anong nangyari after that? Hindi din ako familiar kung meron ng ganong case or if na may case na kapwa senador yung magpa-file ng ethics complaint. Kasi ang pagkaalam ko, parang in the past, tagalabas yung nagpa-file ng complaint. But I'm not sure kung if ever magpa-file tayo, tayo yung kauna-unahang senador na magpa-file sa kapwa senador. Ang nabasa ko kasi sa mga hina-highlight yung reaksyon ng ibang mga tao, Senadora, na yung name calling ba is parang pwede bang siya yung factor para meron talagang magreklamo sa kanyang kapwa senador ng complaint na ganun? Yes, isa yan dun sa possible grounds for our case, and another posible ding maging issue kasi yung pag-treat niya din dun sa resource person na hindi niya pinagpapaliwanag, di ba? Parang pinipigilan niya mag-explain. So yan yung mga tinitingnan natin. And syempre for me, ang pinakamabigat yung paratang niya na ako yung nagbigay ng tanong dun sa 10 nag-interview sa akin sa radyo.